So mga lods, dito ako ngayon. Ito yung area. Kita mo naman yung mga puno-puno, padilim na siya. So huminto muna ako dito sa mga malalaking puno. Kaya nakikita nyo yung malalaking puno niya. Ayan. So yun, dito ako minsan ginabi yung sinabi ko sa inyo na parang wrong turn, yung alam mo yung pelikulang wrong turn. So dito yun, kasi pag gumabi na dito nakakatakot kasi wala nang bahay, walang bahay yung paligid, puro kakahuyan, at saka yung nandun sa kabila lake, di ba? Actually hindi naman siya ito yung bukid talaga, ito yung tinatawag nila na wood village. So napapaligiran lang siya ng mga kahoy. Itong area na to hindi ko alam kung anong klaseng area ito kasi ang mga bahay nandun malayo, parang wala akong nakitang tao na pumupunta dito. So yun, kaya naisipan ko na dito ako maglalakad, magja-jogging, magagawa ng reels, at bukod doon, masarap sa pakiramdam yung makakalanghap ka ng hangin sa araw-araw. So maganda po yun sa ating katawan, especially kapag natanda na tayo, kakaedad na diba? So dapat yun ang mapipermis natin. Kaya lang kung kayo ang nandito sa area na to, makakaramdam talaga kayo ng takot. Bakit kamo? Kasi wala kang makikitang ibang tao kundi mga kakahuyan lang. Hindi, gaya na sabi ko, hindi siya gubat, pero parang preserve preserve forest, diba? So yun, makikita mo minsan yung huli kong pinos, yung mga usa o yung mga pax yata yun, hindi ko deer o hindi ko talaga kung anong hayop yun parang kapatid yata ng kambing yun mga ilap sila, mga may ilap. So ganitong kahoy na to, di ba? Malawak yung mga kakahuyan doon at saka yung doon magkabilaan. So nasa gitna itong area na to, ang daanan na to gitna, magkabilaan to. Doon sa kabila may daan, dito naman may daan. So kumbaga napagitnaan itong area na kinatatayuan ko ngayon. So kaya pag gabi na wala talaga siyang ilaw, totally walang ilaw, kaya medyo nakakatakot. Pero dahil nga sanay naman tayo sa bukid, sanay ako sa bukid, hindi ako ganun takot. Pero nakakaramdam ako lalo na pag gabi kasi ang dilim hindi natin alam kung ano yung mga nasa paligid, diba? So yun, kaya dito napakatahimik, peace of mind talaga. Makapag-isip ka kung ano yung dapat mong gawin sa buhay, lahat na maisip mo. At saka ang pinaka-the best doon, yung makakalanghap ka ng sariwang hangin, at saka yung makakapag-focus ka kung ano yung gagawin mong exercise, kasi walang istorbo, no disturbing, ika nga. So yun, kaya ang kailangan lang talaga medyo lakasan lang ng loob. Kagaya nito, padilim na, di ba? So yun, so ganun lang ang gagawin natin. Ibig sabihin, time management lang. Kahit saan ka magpunta, kapag ka nakagawian mo na, isingit mo yung exercise. Kumbaga mapaloob ka man ng bahay o kung saan man, basta may time ka, gagawin mo yung exercise. Kasi yun talaga ang advice ng mga doktor, lalo na pag nagkakasakit na. Wag naman, sana wag naman yon. Pero hanggat maaari, gawin na natin yun. Ano ba ang makukuha natin sa mga ehersisyo, kundi maiwasan yung mga sakit-sakit na yan. Pangalawa, kapag may sakit tayo ang tao, pag nagpa-doktor tayo, unang-unang ina-advise ng doktor, maglakad-lakad kayo, mag-jogging-jogging kayo, mag-exercise kayo. Ganito gawin mo para mag-circulate yung dugo. So kaya habang may time pa tayo mga lods, habang may time pa, gawin nyo na bago
mangyari. Wag naman sana, siyempre hindi natin inaangad yun. Kasi yun talaga ang ina-advise ng doktor para magiging malakas ang isang tao. So dahil naniniwala nga ako doon, kaya ginagawa ko noon pa man ang pag-exercise na ito, which is maganda talaga sa katawan kasi yung dugo mo napipirmis mo, yung blood circulation at saka yung blood pressure mo. So yun mga lods, yun lang po ang may bibigay kong tip. Kung may time kayo, lumabas kayo, mag-exercise, walking, whatever, any kind of exercise, you can do that. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana yung advice ko na ito ay makakatulong sa inyo. Ulitin ko, bago mahuli ang lahat, gawin nyo na. Kasi prevention is better than cure. Kumbaga agapan nyo na hindi pa dumating yung mga ganong ano. Maraming salamat po mga lods. Thank you so much. Ang inyong lingkod